pinakamahalagang bahagi ng ating gawain, ang Word of God, na ihahatid po ng ating Pastora Ninita San Jose. Amen. Ako yan. Ano si Ochi? Ano ko siya? Pumunta kami na sa iyo. Amen. Praise God po. Purihin po ang dakilang Diyos at salamat Amen. sa buhay ng bawat isa narito ngayon. Lumalakad na pala si Ali. Oo, lumalakad na pala siya. Amen. At ayan, ang ating ibang mga kapatid ay wala po sa Kakanta na yan kasi doon. sila po ay mga naha-high blood. Naha-high blood. Ayan. Kaya sabi ko nga matinding kalaban natin ngayon is yung atake. Ito po. Kaya kailangan sabi nga yung ating mga kinakain talagang Bawasan na yung mga... bawasan at bantayan. Hindi lahat ng masarap nakakabuti sa ating kalusugan. Ayan, kaya yan po. Kanina sabi ko kay ate, ang maintenance nyo na maglaga kayo ng dahon ng ano ba yan, guyabano. Kasi yun yung hinihingan ko. Kaya yun nga, kahapon talaga, sabi ko, mabuti si Lord. Kasi after namin kahapon na mag-devotion, alas 5, tapos alas 6 pumunta, naglinis naman kami, clean up doon sa Jubin. Tapos umakyat kami din ng 9, practice naman namin sa covered court ng aming mga bata. Pagdating ko, nagbigay pa kami ng mga gatas sa daycare. Nakauwi siguro ako alauna. Tapos nung pagdating ko, nahiga ako, nakatulog ako. Tapos mga alas 2 pumunta ako. Sabi ko, wala pa kasi magpapamiting. Tapos alas 3, pinuntahan ko si Belen. Yan pala nahihilo na. Kaya sabi ko nga, kaya wala siya ngayon dahil nahihina pa. Pero purihin ng Panginoon na biyaya ni Lord na bumaba naman yung kanyang ang taas kasi ng dugo niya halos 170. Ako dati 140 nga lang halos parang yung ulo ko umiikot na yung buong bahay sa sobrang hilo ko. Kaya sabi ko matindi yung hilo. Kaya bago namin dinala sa baba, pinaan muna namin. Chef, pinakalma muna namin, pinainom namin yung nilagang dahon ng guyabano, tandan, at saka siyempre yung prayer na ang Diyos natin yung magagamot. Kaya purihin ng Panginoon. Pero pagbaba namin doon, nasa 160 pa rin yung dugo niya. Kaya medyo natagalan kami hanggang nung bumaba sa kapalang kami nakaakyat. Ayan. Mabuti ang Lord na siya talaga yung nagpo-protection sa bawat isa. Kaya huwag natin kalimutan talaga na every morning ipagkatiwala natin sa Lord yung ating mga buhay. Ayan po. At yung iba naman, ayan, praise God, buti dito si Alfred, kasi alam ko may mga unbound yung mga unbound, pero purihin ng Diyos. Ayan, committed leaders, andito siya para unahin na si Lord. Ayan, kasi kami mga challenge din sa amin yan, na mga, minsan pagka kami nagpipiding, ang sabi ng aming vocal noon, ang aming pagpipiding ay Lunes hanggang Linggo. Pero ako talaga tinindigan ko, ang Linggo ay hindi ako magpipiding. Amen. At iyan ay para sa Panginoon. Amen. Kaya nung sunod na meeting namin, o sige, Sabado at Linggo, hindi na kayo magpipiding. At diba? Kasi kailangan natin tayuan yung posisyon. Kasi tandaan natin, ang buhay natin, ang Diyos lang may hawak. Amen. Hindi yung oras natin, lahat sila. Amen. Hindi na tayo binigyan ng pagkakataon na magampanan pa natin yung gawain natin, wala na tayong magagawa. Yes, Kaya amen. sabi nga, lahat itiwala natin kay Lord. Kaya pag-usapan po natin sa umagang ito is favor life. Ayan. Favor life. Yung favor ni Lord. Favor life. At ito po ay matatagpuan po natin sa Proverbs 3 and 4. Ayan po, tayo pong lahat ay tumayo para po tayo ay basahin po natin ang salita ng ating Panginoon mula po sa ating mga Biblia. Ayan. Sino ang may dalang mga Biblia? Amen. Praise God. May isa. Amen. Dalawa. Ayan.
Praise God. Ayan po. Sabi po, ano sabi niya sa Proverbs 3:3-4, huwag mong tatalikdan ang pag-ibig at katapatan, ikuwintas mo ito sa iyong leeg at iukit sa iyong puso. Kung magkagayon, magtatamo ka ng kaluguran at magandang pangalan sa paningin ng Diyos at ng mga tao. Tayo po'y manalangin sa ating Panginoon. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli po kami ay nagpapasalamat. Nagpupuri sa iyong dakilang pangalan. Salamat, Panginoon, sa panibagong sigla, sa panibagong buhay na ibinigay mo po sa bawat isa sa amin. Salamat po muli sa pribilehyo na kami makatayo, kami magkasama-sama upang umawit ng papuri, makinig ng iyong mga salita sa umagang ito. Lord, salamat po sa lahat ng pribilehyo ito. Salamat po, Panginoon, sapagkat ang lahat ng bagay niloloob mo lamang. Lord God, sa oras pong ito, dalangin din po namin sa iyo ang aming mga kapatid na hindi namin nakasama. Ikaw po, Panginoon, ang patuloy na humipo at gumilo sa kanilang puso. Paalalahanan mo po sila, dakilang Diyos, na lahat ng bagay, even ang oras, ikaw yung may hawak. Lord God, patawarin mo po kami sa lahat po ng aming mga pagkukulang sa iyo, sa lahat po ng aming mga nagagawang pagkakamali. Ama, dalangin po namin at inanyahan namin ang kapangyarihan ng Santong Espiritu na patuloy po na ibuhos mo po sa amin. Lord, I need your anointing, Lord. I need your power, Lord. Hawakan mo, Panginoon, ang aking dila. Muli, itago mo ako sa hindi likuran. Ikaw po yung magmensahe sa umagang ito. Ikaw, Lord, yung magbigay ng kaalaman at ng karunungan, Panginoon, sa bawat sa amin. Buksan mo po ang aming espiritual na mata, espiritual na puso, espiritual na tainga, dakilang Diyos, upang madama namin ang presensya mo sa umagang ito. Lord, maraming pong salamat. Sa iyo po ang lahat ng karangalan, papurit pa sa salamat. In Jesus' mighty name. Amen. Amen. Praise God po. Pwede na po tayo maupo. Ayan po, sabi po sa Proverbs 3:3-4, don't ever let love in loyalty. Ayan, di ba? Medyo ano, di ba? Huwag niyong tatalikdan sa yung inyong pag-ibig at inyong katapatan. Tie, ayan, sabi po sa English, tie them around your neck. Pero ipulupot mo sa iyong liig. Amen. And write them on your heart. Kailangan nakaukit, nakasulat sa puso mo. Kasi kung hindi, makakalimutan mo. Then God will be pleased and think well of you, and so will everyone else. Ayan, di po ba? At sabi po dito, ang pinag-uusapan po natin ngayon ang favor ng Diyos sa kanyang mga anak. Amen. Tayo po ba'y mga anak ng Diyos? Amen. Amen. Praise God. Lahat po tayo ay anak ng Diyos at ang ating pong assurance doon ay ang 1 John 1:12. Ayan po. Diba? Ay sabi doon, ang pinag-uusapan po natin ngayon ay ang pabor ng Diyos sa kanyang mga anak. Napakasarap na pakiramdam na kahit anong gawin mo, kahit saan ka magpunta, nararanasan mo ang favor ng Diyos at ng tao. Minsan, ito ang nagmo-motivate sa iyo para magpatuloy sa pananampalataya at paglilingkod sa Diyos. Ayan, di ba? Yung mga promise ni Lord, yun yung nasa ukit sa ating puso, at ito yung magpupurso sa atin para gawin natin. Ano ba yung kalooban ng Diyos sa buhay ko, ng buhay ng bawat isa sa atin? Para sa iba naman, hirap sila na 13? sa pagkakaroon ng favor kay Lord and to other. May mga dapat kasi tayong gawin para patuloy itong favor na ito ay mapasa atin. Mapansin po ba natin sa buhay natin, minsan hindi natin nararanasan yung favor ni Lord? Or tayo naman ay sobrang nagagala kasi yung always continuous yung favor ni Lord na ibinibigay sa atin. Ayan, sabi po, sino po ang gusto nito ng favor ni Lord at ng mga tao? Sino pang may gusto nito? Amen. Amen. Siyempre dapat nanaasahin natin, i-desire natin na maranasan natin yung favor always ni Lord. At even kung makita ito, sabi nga, makikita rin ito ng mga tao sa buhay mo. Paano masasabing may favor ang Diyos sa buhay mo? Ano ang mga dapat at kailangan nating gawin? Ayan. Di ba minsan parang, ito yung gusto ko, ito yung gusto kong gawin, ito yung gusto ko. Pero hindi ko nakakamtan, hindi dumarating sa akin. Bakit kaya? Yes, hindi ka marunong sumunod?
Hindi kalooban ni Lord? Ano pa? Mga tamay sagot niya, ano pa? Para mas ano natin. Bakit hindi natin nakakamtan ang favor ni Lord? Sabi, may eksakto daw. Ano? Dito naman sa kabila, dito lang yung sa kabila. Dito sa kabila. Bakit hindi natin minsan nararanasan ang favor ni Lord? Hindi buo ang pananampalataya? Ayan. Sige, mamaya natin pag-uusapan. Ayan. Sabi daw, para sa iba naman, hirap talaga sa pagkakaroon ng favor kay Lord and to other. Okay, titignan natin sa tatlong Amen. sumagot kung sino yung eksakto doon. Amen. May mga dapat kasi tayong gawin para patuloy itong favor na ito ay mapasa Hindi atin. kompleto. Sino po ang ayan yung sabi? Paano mo masasabi na may favor ang Diyos sa buhay mo? Ano ang mga dapat na kailangan natin gawin? Ayan, dapat alam natin ito. Ayan, ito may favor ni Lord. Sabi, let's read against our verse. Proverbs 3:3-4. Ano sabi niya ulit? Don't ever let love and loyalty leave you. Tie them around your neck and write them on your heart. Then God will be pleased and think well of you. And so will everyone else. Ang sabi niya po sa verse 3, in verse 3, the tie and write. Dapat sabi ito, nakapulupot sa iyong liig at naka-ukit sa iyong puso. Puso. Ang sabi niya, covenant language, laging nagpapaalala para hindi mo malimutan ang salita ng Diyos na nagpapalakas sa iyo. Ang salita ng Diyos, yung mga pangako ng Diyos sa iyo, na ito talaga yung magkakaroon ka ng apoy, ng eagerness, ano man yung mga sitwasyon. Sabi, ito para magpatuloy ako. And verse 4, it is a result